Mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mangagat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka ring makukuhang mutya o perlas buhat dito, na kung magtangan ka ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa'yo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga.
mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay, tulad na nga lamang ng Brazilian wandering spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan, at siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica, mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon, sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Pamilyar ba kayo sa isang klase ng halamang ito na animoy pako? Mayroong mahabang mga tangkay, mapipinong dahon, na animoy buntot ng pusa, at kilala nga sa katawagang salindugok. Batid mo ba na ang halamang ito pala ay maaari mong kunin at gawing isang mainam na halamang pangpaswerte? Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay kilalanin ang isang halamang pangpaswerte na baka nakikita mo na pero hindi mo lamang alam, ang halamang salindugok. Ito ang halamang Huperzia, Firmoses, Fear Club Moses,
fortune flower, buntot ng pusa, o kung tawagin ng karamihan, ay salindugok. Isang halamang madalas itinuturing na klase ng pako, subalit ito ay hindi kilalang kabilang nito. Madalas na makikitang tumutubo ang halamang ito na salindugok sa mga malamig o moist na kagubatan, kasama ng ilang mga ornamental na orchids na ating kilala. Mayroong mahigit sa 25 klase o species ng Huperzia at karaniwang matatagpuang tumutubo sa mga kagubatan o kabundukan ng East Asia katulad ng Tibet, Japan, Korea, Hawaii at maging dito sa atin sa Pilipinas. Sa bansang China, ito nga ay popular sapagkat ginagamit din nila ito bilang herbal na medisina na mainam raw sa pagpapalakas at pagpapanatiling aktibo ng ating utak o brain function at upang maagang maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's at vascular dementia. Subalit maliban pa rito ay isa rin pala itong mainam na houseplant. Maaari mo nga itong ilagay sa bunot at gawing isang hanging plant. Lagi mo lamang itong diligan at basain upang mapanatiling fresh at kulay green. Ngunit ilan pa lamang ang nakababatid na maaari rin pala itong kunin at gawing isang mabisang pangkalahatang pampaswerte sa negosyo man, trabaho, at upang maging magaan ang daloy o pasok ng pera sa inyo. Kung sakali na may tanim ka nga nito, patuyuin lamang ang mga dahon nito sa ilalim ng araw at buwan at ibalot sa pulang tela. Maaari mo itong pabendisyonan at palaging ang dalhin o ilagay sa inyong mga wallet o pitaka. Isang klase ng damo o halaman lamang sa paligid. Maaring madalas ay nakikita mo na nga lamang, subalit hindi mo pinapansin. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang salindugok? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na